Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sek Jing Parasek. Magandang araw Magandang po, Sek. araw, Paring Eli. Magandang araw naman po muli sa ating mga mahal na mga kababayan na hirap pa rin. Grabe na ang ekonomiya natin, sobra na ang pagtingin sa mga ibang bansa sa atin. Masyado nang maliit ang pagtingin nila. Wala tayong foreign direct investments and so on and so forth. Walang employment ang nangyayari. Kaya hirap na hirap ang taong bayan, lalo na ngayon, nagkakagulo na ang bansa natin dahil walang governance. Napaka mahina itong ating Pangulo na hindi niya nakokontrol at na ma-manage ang pangyayari sa mga iba-ibang kaguluhan sa ating bansa. At ang binabanggit mo, maraming kaguluhan at baka lalo pang gumulo dahil sa may mga usapin ngayon na lumulutang, Sek Jing, dito sa di umano ay nako, itong tsa-tsa na matagal nang isinusuka ho ito ng taong bayan. Oo. Pero alam mo, Paring Eli, talking of the cha-cha, since time immemorial, there were really good intentions of charter change. Kailangan naman talagang reviewin yan. Pero ito, all the time, it's the Senate that puts a monkey wrench. Mhm. So, ito nga, may revelation si Madam Amy Marcos tungkol dito sa Chacha. Pakinggan po natin si Ginang Amy Marcos. Pwede niyo po ulitin yung sinabi niyo na the arrest was more than that? Is that what you were saying? That was it to stop Yes. Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, idetepok na sila. Kaya pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. Yun ba ay pinag-sang-ayunan nitong si Tuta Sen na for time and again, it's always the Senate that puts the monkey wrench. So, ibig sabihin, may katuturan itong mga 18 Marines na may mga maletang-maleta. Yung mga senador dati na ayaw na magkaroon ng Constituent Assembly ay papayag na ngayon dahil nga may mga maleta-maleta na hindi nila matanggihan, Paring Eli. Pero dito, Sek Jing, paki-explain natin yung Constituent Assembly kasi Constitutional Convention, mag-e-elect tayo, di ba, ng mga kinataban. Yes, yes. Ito, Constituent Assembly, 2 kapulungan ng Kongreso lang ang magdidesisyon dito. Yes. Well, if they have the majority of the Senate, which they don't have right now, magkakaroon ng ang nakalagay kasi sa saligang batas. They are voting supposed to be as one. Gusto nila voting separately at there were already plans before that they will pass the charter change through just like an ordinary bill, magkahiwalay. So, ang Senate mayroong sariling version, ang House magkaroon ng sariling version, tapos sa BICAM, pag-usapan nila yung differences. So parang
although that is not in accordance to the rules of in the Constituent Assembly of both houses, gagawin nilang parang passing like an ordinary legislation para makaiwas. Kasi kung voting as one, which is what is already provided in the Constitution, ang mangyayari, ang House ang mag-prevail kasi 24 na 24 yung na sila. Senado, ang dami ng members ng 300 House. plus. So, posibleng may mga gago dyan di naman gago siguro. May mga magagaling na mag-propose na abolish the Senate, pwede silang i-abolish. Mm. Or let's have a regional Senate no longer nationally elected. Pwedeng regional. So, pwedeng baguhin din yan. Sa botohan, walang say ang Senate because they're only 24 out of 300 plus. So ngayon, I challenge them. Gusto nyo ba yan na mag-charter change? Tapos, itong sinasabi ni Amy na talagang pinaplano nga nila ito to perpetuate themselves to power, which I think yung grupo ni Soto, kung hindi sila natanggal, yun ang plano nila together with the House of Representatives. Kasi dito sa ni-reveal ni Lito Banayo, ito, nakita daw, mayroon daw nakakita, nagkaroon ng pag-uusap si Speaker Bojidi at saka si Soto, kasama yung dating Secretary General na sidekick ni Soto, yung Mendoza, at pinag-usapan daw tungkol sa charter change. Ito, pakinggan natin si Ginoong Lito Banayo. There was a meeting at the new center of political gravity in this country, which is a casino resort hotel facing Manila Bay. Present were the Speaker of the House, Speaker Bojidi, Yes. one of his deputy speakers. Then there was Senate President or former Senate President Tito Soto, along with the Secretary of the Senate, Dong Mendoza. No? And what was discussed, what was on the table, was the move to constitute a constituent assembly to amend the Constitution. And apparently, from my source, it was the timetable is immediately With, or can be yeah. after the SONA. Both the House and the Senate would agree was term extension for senators who will face re-election in 2028, so 3-year term extension, and term extension for congressmen who will have to run in 2028. Pardon me if I do not mention who gave me that information We because he was understand. there. But if the Senate President or the Speaker deny that this meeting happened, no, then I will be forced to say reveal who my source is. Ako, patay. So, mga kababayan, talagang imbis na pagtuunan ng pansin ang kahirapan ng taong bayan, imbis pagtuunan ng pansin ang source of oil na mai-imbak ng ating bansa para maibsan ang kahirapan ng ating, kasi change reaction yan, paring Eli. Kung walang transportation or napakataas ng transportation, tataas din yung presyo ng bilihin. No. Tapos, tumaas ang dolyares, ang value ng dollars versus the Philippine pesos, 61.70 na yata ngayon, saan tayo ano ba tawag niyan? Mag-import. All these things. Kasi napakamahal na yung importation natin. So, imbis ito ang pagtuunan ng pansin itong bangag na Pangulo, ang nangyayari ay inuutusan niya itong Tuta Sen na tao niya at saka yung Bojidi na gumawa na naman ng kabulastugan na which is out of line sa ating priority bilang isang bansa, mga kaibigan. Pero matindi niyan kapag naituloy yan, pagkatapos na ng SONA, ibig sabihin walang eleksyon.
Walang eleksyon. 2025. Oo. Papayag ba yung ating mga kababayan na walang Papayag eleksyon? ba yan? Ready to go na yung mga maraming tao sa Mindanao at Visayas? Ready to go na for the presidency of Sara Duterte? Pwede ba yan? Pero dito, Sec Jing, dito sa pagbuhay ulit. Kaya lang, iyang usapin na yan, kung Constituent Assembly, so nadiskarel dahil sa nagpalit ng liderato sa Senate. Yes. Ah. At ang sabi ni Amy, which is very clear, which I have been saying all along, na yung prematurity or yung warrant of arrest na in-issue, alam nila November pa yan, inamin nga ng Secretary of Foreign Affairs November towards the end of Sinabi rin ng November. ICC. Sinabi din ng ICC. Sekreto na kasi. Binunyag na rin ni Boying Rimulya yan, napahaging. Pero hindi pa rin dinaan sa Interpol or sa Transnational Crime Office. Parang ang nangyayari, paring Eli, walang intensyon talaga to make the warrant of arrest legal and enforceable. Kinuha lang nila, sinama si Trillanes, part siya ng maniobra para lumakas ang loob ng mga NBI kasi natunugan na nila na si Bato, kasi hindi naman bobo ito, tuta ito, pero he is not as a real bobo, si Soto. Na hindi niya matunugan na magkaroon ng change of leadership. So alam niya na si Bato talaga ang boboto. Kaya inabangan nila para may justification sila, maski hindi enforceable yung warrant of arrest. Talagang sinabi ni Amy, yung purpose is to really prevent Bato. It was not meant to arrest him, but to prevent the arrest is really to be implemented to prevent Bato from voting. Yun talagang intention. And Soto is on top of that, as Amy is saying, na plano na nila yan, talagang i-blocking si Bato, paring Eli. Yan. So dito, kaya lang, ang maganda rito, talaga mukhang hindi sila lubos na sineswerte. Oo. Bigla nangyari itong pagkapalit sa liderato ng Senado kasi walang sino man mag-aakala na lilitaw si Tapos Bato. ang balita ko ngayon, may pinapakaula na maraming halaga na pera na bibilhin ang mga network. Binibili nila ang network, particular Basta mainstream. mainstream o mga mainstream na talagang ipoproject nila na magkaroon ng leadership change sa Senate. Tinitira nila si Cayetano, nilalait nila yung mga ibang senador na member ng majority ngayon, iniintriga nila si Jinggoy, iniintriga nila si Chis Escudero, si Joel, such that they will be able to finally fulfill the revelation na magta-charter change sila. At probably, maski anong gagawin nila sa bilang-bilang nila, hindi talaga sila makakakuha ng 16 to convict the Vice President. So, yun na lang ang ginagawa nila, na magkaroon ng leadership change and prevent the yung presenta ng mga 18 Marines, presenta ng mga ibang mga kasabwat doon sa Coracoc. So, yun ang gusto nilang mangyari, na kailangan sila pa rin ang may hold ng power sa Senado. Itong si Tuta Sen at saka si Coratong Baleling Senator. Siguro maganda mag-ingay din na Sec Jing, no? Yung mga, halimbawa, yung mga kakandidato sa 2028 mula sa local hanggang national. Kasi pag ganyan, hindi sila pwede tumakbo. Yeah, yung mga diba? potential na na mga kandidato. Mag-ingay sila kasi can you imagine i-extend yung term of office ng kanilang mga katunggali? This is the height of insanity na talaga. I think this
one running the show for our country, the one they call bangag, is talagang napatunayan na talaga na bangag. Bangag is equivalent to insanity. Pero dito ay siyempre kapag ganyan talagang ano naman, gugulo na naman yung ating politika dito sa ating bansa. Talagang they're really inviting. You know, for the last political, the last several administrations, people were really, gung-ho for people power. Pero ngayon, swerte sila na medyo fence-sitter or nasa loob ng taong bayan yung puot, nasa loob yung galit, pero parang feeling nila hindi na sila attracted to people power. Pero talagang they're waking up the dragon itong mga tao na ito dahil sa kabulastugan nila, talagang pinipilit nila ang taong bayan na to be awakened and think again of people power. Kasi hindi na maayos ang kalagayan ng taong bayan Ha? Di ba? So, yun ang pinakamatindi rito pero sa gitna ng ang daming mga problema natin dito sa Pilipinas, yung ating Kung ano-anong inflation, pinaggagawa. yung ating ekonomiya talagang bagsak, yung halaga ng piso natin ay tumataas. So, talagang dapat ito ang pinagtutunan ng pansin nating gobyerno. Dapat to. Pero ito, charter change, impeachment. So, yung charter change, pansariling interes ng mga politiko yan. Oo. Kasi sila makikinabang dahil Sila sa makikinabang. kasama raw yung term Which is extension. really against the Constitution because mayroong basic principle that no law shall be passed that would favor the incumbent. Di ba? Kung you will tinker with the Constitution to favor the incumbent, that's unconstitutional by itself, di ba? Yun po ang mga pinaggagawa nitong mga hudas nitong ating pamahalaan ngayon. Pero sa nakaraan, 'di ba, sa ilalim sa panahon ni Pangulong Duterte, naging Senate President si Soto, laban na laban siya sa Chacha, 'di ba? Yes, di ba? Laban na laban siya. Kasi nga, ang fear talaga, number one fear nito is magiging uncontrollable ang some members of the House na maghain ng panukala or a proposal to abolish the Senate or to regionalize the Senate. Yun ang fear nila kasi karamihan kasi diyan kaya magkapatid, mag-ama because it has arrived at a point na pagka naging senador ka, parang invincible ka na, hindi ka na pwedeng may chance ka talagang ma-elect all the time. Tapos yung kapangalan mo, kamag-anak mo, pagpapalit, nasa mindset ng tao na yun din ang pangalan na bubutuhan. Kaya walang chance talaga yung mga magagaling na makapagpalit. Dahil it's skewed against them yung present setup. So, yun po ang nangyayari. Sana wag magbago yung yung pananaw ng taong bayan dito sa charter change. Kasi talagang dehado na naman yung taong bayan dito. Well, if you remember, kaya nga dininounce yung attempt ng House, pininpoint nila si Tambaloslos ng House na siyang may pakana, pero nagmumudmud ng pera. Di ba? Ano yung People's Initiative yun dati, It has di ba? come to a point din kasi dahil sa hirap ng taong bayan, naging walang hiya na rin yung mga iba nating mga kababayan. Kapit sa patalim. Kapit sa patalim. Tanggap ng pera. Maski, Pero sinasamantala yung kahirapan. hinasamantala. So, nasa psychology yan ng mga politiko na there's the right price for every Filipino. Kaya sana, magbago na sana yung pag-iisip. Kasi sila rin ang lalong nahihirapan sa pagpili nila ng isang bangag na Pangulo na nagbubudol-budol lamang sa kalagayan ng ating bayan. Pero ang punot dulo rito, Sek Jing, ng talagang pati
CONAS na yan, gusto nilang mapigilan na makaupo si VP Sara. Yes, Yan lang. because alam nila na ang Duterte brand of leadership, just like in the past administration, ay talagang para sa taong bayan. Okay, abangan natin at dito ho mga kababayan kung ano yung mga susunod na gagawin dito na mga talagang papakalatin itong ma-brainwash yung taong Oo, bayan dito ma-brainwash. sa Well, sa alam charter mo, change na ito. Tested na kasi noong panahon ng kami nasa Congress, paring Eli, hindi mo naman talaga, wala namang mga santos na mga members ng Congress, Senate at the House. Pero naalala ko noon, mayroon pang marami, more than majority, ang may sariling paninindigan, may sariling righteousness. Pero ngayon, Nabaliktad na. 90% dahil sa maleta, dahil sa sobrang pangurakot, na-psychologize na ng namumuno ng ating bansa na kayang-kaya nilang paikutin, pabaliktarin ang mga membro ngayon ng Congress. Kaya na-psychologize na nila, there's a point pala na ito palang right amount of money. Damihan natin ng damihan para bumaliktad yan at magiging robot na sila ng administration. Okay. Mawawala na yung dignidad, integridad nitong mga taong ito dahil mayroon palang isang level na pag dumating doon, magiging ma-converted na sila into a robot. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw.